Sa episode ngayong gabi, ilalahad natin ang dalawang kilabot na kwento mula sa mahiwagang nakaraan ng Asya. Ang unay dadalhin tayo sa puso ng Singapore, sa isang lugar kung saan nananatili ang mga bulong ng mga patay kahit matagal nang inabandona ang mga pader. Babalik tayo sa dekada 90, sa isa sa mga pinakaabalang ospital ng bansa. Isang lugar na minsang nagligtas ng buhay, ngunit kalaunan ay naging kanlungan ng mga anino. Ang pangalan nito ay Toa Payoh Hospital. At hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ng mga lokal kung ano ang naiwan matapos tuluyang isara ang mga pinto nito. Nang magsara ang ospital, dapat sana'y tuluyan na ang katahimikan. Mga ward na walang laman, kinakalawang ng mga kama, mga pader na kumakapal ang pag-ukit ng pintura. Ngunit hindi kailanman katahimikan ang natagpuan ng mga bumisita. May mga manlalakbay na nagsasabing naririnig nila ang iyak ng mga bagong silang sa madilim na maternity ward kahit wala ng paa ang tumapak doon sa loob ng maraming taon. May mga gwardyang nanumpang nakakita sila ng mga nurse na nakaputing lumang uniforme na naglalakad sa mga pasilyong wala ng tao at biglang naglalaho kapag nilapitan. At sa kalaliman ng gabi, tila gumagalaw ang mga gamit ospital mula sa isang silid patungo sa iba na parabang may isang taong tinatapos pa ang naiwan niyang trabaho. Ano nga ba ang talagang nangyari sa loob ng mga pader na iyon matapos umalis ang huling pasyente? Ngayong gabi, papasok tayo sa inabandonang mga pasilyo ng Toa Payoh Hospital kung saan ang mga anino ay hindi kailanman nag-check out. Huling bahagi ng dekada 90. Isang maalinsangang gabi sa Singapore nang dalhin ng kuryosidad ang isang binatang nagngangalang Daniel sa tarangkahan ng isang lugar na iniiwasan ng karamihan. Hindi naman likas na mahilig sa kilig-takot si Daniel, pero may paraan ang mga kwento para hilahin siya at ang Toa Payoh Hospital ay naging alamat na binubulong-bulong ng mga kaibigan niya. Tinawag nila itong isinumpa, isang gusaling dapat sana'y nabura na sa alaala nang ito'y isara, ngunit mas lalong lumakas sa imahinasyon ng mga tao. Narinig niya ang tungkol sa mga iyak ng sanggol, sa mga bakanting silid, sa mga mapuputlang nurse na naglalaho sa gitna ng hakbang, at sa mga kagamitang gumagalaw ng kusa. Para sa kanya, mas malakas ang pang-akit ng di alam kaysa takot. Kailangan niyang makita mismo. Nakatayo ang ospital sa gitna ng isang tahimik na kapitbahayan. Ang tore nitong istruktura ay napapalibutan ng tumubong damo at baging na gumagapang paakyat sa mga basag na bintana. Nakakadena ang mga gate, pero matagal na iyong nabuksan ng kung sino-sino. Isang makitid na siwang na sapat para makalusot ang sino mang mausisa. May dalang flashlight at maliit na kamera si Daniel. Determinado siyang idokumento ang anumang makita. Para sa kanya, ito'y isang pagsubok. Totoo bang pinagmumultuhan ang Toa Payoh o isa lang itong lumang labi na nilamon ng mga alamat sa lungsod? Sa loob, naging sakal ang hangin. Pagpasok pa lang niya sa unang koridor, biglang naglaho ang init ng syudad. Napalitan ng isang hindi natural na lamig na kumapit sa kanyang balat. Nagkalat sa sahig ang mga bagsak na kisame at basag na salamin. May mga kupas na poster na nakadikit pa rin sa pader. Mga paalala ng health campaign mula sa ibang panahon. Mabigat ang katahimikan. Hindi lang wala, kundi parang may nagmamasid na tila ang gusali mismo'y may hinihintay. Dumaan si Daniel sa mga lumang ward. Bawat pinto ay nakasabit na tila mababagsak na sa bisagra. Sa ilan, may mga kalawangin pang frame ng kama. Nakalock ang mga gulong sa tanda. At ang mga kutson ay punit-punit na. Bumubulwak ang nanilaw na laman. Sa iba, nakabuka ang mga cabinet. Naglalaglag ng nabubulok
na medical file sa sahig. Binalutan ng alikabok ang lahat. Ngunit ang alikabok ay may sinasabi. May kung sinong o kung ano pa ring gumagalaw sa mga pasilyong ito. Simple lang ang pakay niya. Marating ang maternity ward. Doon daw kasi ang sentro ng lahat, kung saan umuugong ang iyak ng mga sanggol kahit matagal nang natapos ang huling panganganak. Habang papalapit siya, lalo pang bumigat ang hangin. Malapot ang amoy ng amag at gamot. At may mga sandaling parang nasisinghot niya ang matalas na antiseptic. Isang amoy na tila bagong gamit sa gusaling pinabayaan na sa loob ng maraming taon. Huminto si Daniel sa dating main lobby. Mataas ang kisame. Ang mga tile ay nakalundo at mantsado ng tagas. Nakaabandona ang reception desk. Mga papel na nagkalat na parabang umalis ang mga nurse sa kalagitnaan ng shift. Ipinailaw niya ang flashlight sa counter at napatigil. Malinis ang mga gilid. Sobrang linis. Parabang may nagpunas lang kamakailan. Iwinaksin niya ang isip na iyon at nagpatuloy. Umakyat sa hagdan patungo sa itaas. Umiingit ang bawat baitang sa bigat niya. Umaalingaw-ngaw sa buong hagdanan. Naramdaman niyang lantad siya. Parabang may mga matang sumusunod. Ngunit sa bawat ikot ng ilaw ay pader lang na may lamat at pintura na naglalagas ang nakikita. Habang lumalalim siya, lalong tumitindi ang pagkailang. Sa wakas narating niya ang maternity wing. Mahaba at makipot ang pasilyo. Magkakahanay ang mga pintuang papasok sa delivery rooms. Basag ang mga bintana. Sumisingit ang hangin ng gabi. Kumikislap ang sinag ng flashlight sa mga kupas na mural ng mga sanggol at bulaklak. Ang dati masaya at makukulay, ngayoy nanlilimahid at tila mga babala kaysa dekorasyon. Huminto si Daniel, ninanamnam ang katahimikan. Dumating siya para sa mga sagot, sa patunay. Ngunit ngayong nakatayo siya sa harap ng ward, dama niya ang bigat ng isang di nakikitang presensiyang tumutulak sa kanya. Hindi na ang tanong ay kung totoo ang mga kwento. Ang tanong, ano ang naghihintay sa kanya sa dilim? Nakatigil si Daniel sa bungad ng maternity ward. Nakapatong ang kamay sa malamig na bakal ng pinto. Mas madilim ang pasilyo roon kaysa sa iba. Para bang tumatangging tumawid ang liwanag ng flashlight niya. Pinayapa niya ang paghinga at tumuloy. Sa unay, katahimikan lamang. Napuputol lang ng pagdurog ng mga basurang nadadaganan ng sapatos niya. Ngunit maya-maya, tila may kasamang simoy na wala namang hangin. May narinig siya. Isang tunog na hindi nababagay. Mahina sa una, halos hindi maiba sa himig ng malayong trapiko. Ngunit habang tumatagal, luminaw. Maputlang, maninipis na iyak ng sanggol. Nangaligkig si Daniel. Nanginginig ang kamay na may hawak ng flashlight. Bawat hibla ng kalamnan ay humihiyaw na tumalikod at tumakbo. Ngunit nagbabaon sa kanya ang kuryosidad. Walang bata rito. Matagal nang wala. At gayon paman, nagpapatuloy ang tunog. Dumadaloy sa pasilyo. Umaalingaw-ngaw sa mga pader na parabang nanggagaling sa maraming direksyon ng sabay-sabay. Lulunok sana siya. Nanuyo ang lalamunan at isang hakbang ang isinulong. Ang unang pinto na dinaanan niya. Basag ang bintanang salamin. Sa hagod ng ilaw, lumitaw ang loob. Isang kinakalawang na crib sa tabi ng pader. Baluktot ang mga bakal na rehas at nagkikiskisa ng kumakapal na kalawang. Yumuko siya at sa kisap mata. Parang may gumalaw sa loob. Itinutok niya ang flashlight. Ngunit walang laman ang crib. Mga anino lang na sumasayaw sa punit na wallpaper. Nilalaro ng panginginig ng kanyang ilaw. Nagpatuloy siya. Sinusundan ang tunog. Hindi tuloy-tuloy ang pag-iyak. Kumukupas, saka muling lumalakas. Minsan parang matinis na iyak ng bagong silang. Matulis, tumatagos. Minsan naman nagiging impit na ungol
Halos parang taong ginagayang umiyak ng sanggol, ngunit hindi makuha ng tama. Lalong naninikip ang loob niya. Sa ikalawang silid, nakasiwang ang pinto. Umingit ang bisagra ng itulak niya. Sa loob, nagsasalansan ang mga upuang nagkalat. Isang natumbang kabinet at isang examination table na nakapirmi sa gitna. Basag-basag ang leather, bumubulwak ang laman. Ipinailaw niya ang pader at napadda. Sa dulo, may nakasulat sa kupas na pintura. Malalaking titik na kulay, pulang madilim. Huwag niyong pakialaman. Kumalabog ang dibdib niya. Prank lang ba yon? Graffiti ng nakaraang mga explorer? O may iba? Mas luma. Sinundan niya ang mga titik at saglit na parang kumikintab ang mga ito na tila basa pa. Pumikit siya at wala na ang kinang. Biglang kalansing ang pumunit sa katahimikan. Isang metal na tray ang nahulog at paikot na umikot sa sahig bago tuluyang tumigil sa kalabog. Nagpagalaw ang ilaw ni Daniel sa lahat ng sulok. Walang gumagalaw. Umurong siya. Sumayad ang balakang sa mesa. Kumakabog ang pulso. Lalo pang lumakas ang iyak. Hindi na mula sa pasilyo, kundi mula mismo sa loob ng silid. Parang sumisimsim sa mga pader ang tunog. Pasak na matalas. Na tila 12-dosena ang iiyak. Ngunit nakatago lang sa di maaninag. Umurong siya. Tumama sa gilid ng mesa. Bumibilis ang tibok. Lumakas, pumipiglas, at biglang naputol. Ang sumunod na katahimikan ang mas nakakatakot, mabigat at ganap. Sumalampak siya sa pasilyo. Hinahawakang parang sandata ang flashlight. Umiindayog ang sinag, gumuguhit ng dipantay sa pader. At doon, sa dulo, may nakita siya. Isang figura. Isang babaeng nakalumang uniforme ng nurse. Yaong suot dekada na ang nakaraan. Bago pa man magsara ang ospital. Maayos ang kanyang cap. Malinis ang bestida kahit sa dilim. Nakatayo siyang walang galaw, nakatalikod, nakaharap sa isang nakasarang pinto. Napatigil ang hininga ni Daniel. Ginhawa at sindak ang nag-agawan. Gusto niyang sumigaw, baka kapwa explorer lang, naka-costume. Ngunit may kung anong kakaiba sa paraan ng pagtayo niya. Perpektong tuwid, nakalaylay ang mga kamay na nagpatindig ng balahibo ni Daniel. Dahan-dahan siyang humakbang. Umingit ang sahig. Bahagyang iniikot ng nurse ang ulo. Hindi sapat para makita ang muka. Ngunit sapat para ipakitang narinig siya. Ilang tibok ng puso ang lumipas. At bigla, walang ingay, tumuloy siya. Dumaan diretso sa nakasarang pinto. Halos matumba si Daniel. Pinagapang niya ang sinag sa pinto. Naghahanap ng siwang, bitak, anumang paliwanag. Wala. Nakasara ang pinto mula at mula. Pilit niyang pinayapa ang paghinga. Hindi na ito basta kwento. Hindi na bulong o sabi-sabi. May presensya rito. At pinili nitong magpakita. Ang mga iyak, ang mga galaw, ang nurse. Hindi iyon guni-guni. Nangangatog sa dilim. Naunawaan ni Daniel. Hindi na siya naghahanap ng patunay. Nasa kamay na niya ito. Ang tanong, makakalabas pa ba siya para maikwento ito? Nakatitig pa rin si Daniel sa pintong dinapaan ng nurse nang muling dumaga ng katahimikan. Mas makapal na ngayon. Para bang buong gusali nagpipigil hininga. Pinilit niyang lumakad. Nanginginig ang sinag ng ilaw sa alikabok na nakabitin sa hangin. Sigaw ng isip na umalis. Ngunit may mas malalim, gitna ng takot at pagkabighani ang humihila sa kanya. Sa lapit niya sa pinto, napansin niya ang bahagyang mantsa sa sahig. Dumi. Nang tumihaya ang ilaw, lumiwanag ang hugis. Mga yapak. Maliit, maselan, parang mga hubad na talampakan. Basa, kumikintab na parang bagong bakas. At hindi papasok sa silid, kundi palayo, paatras sa pasilyo. Nanuyo ang lalamunan. May sumingit na amoy na metaliko. Matulis, parang dugo, kahit wala namang pinanggagalingan. Sinundan niya ang mga bakas. Maingat. Ang bawat yapak ay umaalingaw-ngaw.
Kumurba ang landas patungo sa dobleng pinto ng maternity ward. At bigla, pumikit ang ilaw. Namatay ang flashlight. Nilamon siya ng dilim. Pinaghampas niya ang flashlight. Iniikot. Nilinggisan sa pagkataranta. Ilang segundo, sumiklab muling papitik. Mahina na lamang. Malabong kono na halos sahig lang ang nasisinagan. Baterya lang, bulong niya. Kahit nagliliyab ang kaba. Pagbalik ng liwanag, nawala ang mga yapak. Parang hindi kailanman nandoon. Huminga siya ng malalim at itinulak ang dobleng pinto. Umungol ang bisagra at ang hangin na sumalubong ay mas malamig. May dalang matamis talim na amoy ng antiseptic. Nakakatilamsik na sariwa para sa lugar na ilang taon nang nakatiwangwang. Sa loob, lumuwang ang koridor. Magkakasunod ang mga delivery room. Nakangangang parang bibig. May mabudol kumislap sa gilid ng paningin. Ikinabig niya ang ilaw. Sumilip ang kaputian papasok sa isang silid. Kumabog ang puso, ang nurse. Nagmamadali siyang lumapit. Nagkakalasik ang bubog sa sapatos. At huminto sa bungad. Walang tao. Wala. Maliban sa isang kama sa pader. Iba ito sa mga nauna. Malinis. Walang kalawang. Walang bulok. Tuwid ang kumot. Puting-puti, parang bagong plancha. Sa mesita, may munting florera. At sa loob nito, hindi ka panipaniwala. Isang sariwang liryo. Bahagyang kumikislap ang mga talulot sa mahinang ilaw. Hindi tinatabla ng panahon. Nanginginig ang kamay ni Daniel habang inaabot ang bulaklak. Bago dumikit ang daliri sa talulot, may boses na bumulong mula sa sulok. Huwag. Pumihit siya, itinutok ang ilaw. May lalaking nakatayo sa anino, kalahating natatabingan. Matanda, nakapudpod na uniforme ng gwardiya. Hukot ang mukha, namumula ang mga mata. Bitbit ang bigat ng sinumang nakakita na ng sobra. Huwag ka rito, mahinang sabi ng gwardiya. Apurahan. Ayaw nila kapag ginalaw ang mga bagay nila. Hindi makapagsalita si Daniel. Lumapit ang lalaki, kiskis ang bota sa sahig. Pagod ang itsura, halos parang anino na mas marami sa laman. Lumabas ka na, dugtong niya. Ang mga nurse, ang mga bata, ang mga ina, hindi sila umalis at hindi sila nagpapatawad. Bago makasagot si Daniel, kumurap ang anyo ng lalaki, tulad ng apoy na mamamatay at naglaho. Muling naging hungkag ang silid. Ang bulaklak sa mesa'y nalanta. Kulubot at kayumanggi na parang matagal ng patay. Sumisikip ang dibdib ni Daniel. Kumakawala ang sindak. Napaatras siya sa pasilyo. Kumikipot ang mundo. At muling dumating ang tunog. Ang mga iyak. Hindi na iisa. Marami. 12 sabay-sabay. Umaalon sa nakapangingilabot na armonya. Tinakpan niya ang mga tenga. Ngunit tumatagos ang ingay. Yumanig sa kanyang bungok. Papalapit, humahagibis. Mga aninong dumadara sa pader. Maliliit at mabilis. Hugis ng mga batang tumatakbong. Nakatagilid sa paningin. Tumakbo si Daniel. Paikot ang ilaw. Pagliko niya, muntik siyang sumalpok sa isa pang figura. Isang babae, nakapagitan sa daan. Natatakpan ng mahabang buhok ang mukha. Nakasuot ng hospital gown. Mantsado, punit, at may yakap sa dibdib. Unay inakalang kumot, ngunit nang tumagilid ang ulo, may sumilip na maliliit na bisig sa loob. Kumislot ang bugkos. Namilog ang mata ni Daniel. Nakabaon sa sahig ang takot. Bahagyang itinagilid ng babae ang ulo. Sapat para maaninag ang mukha. Abo-abo ang balat, hukay ang mga mata, at gayon paman, ngumiti siya. Ngiting ina habang kinalong ang bagay sa kanyang bisig. Bumulong siya. Isang duyanin, banayad, ngunit laso ng haplos. At sa isang kisap mata, naglaho. Muling hungkag ang pasilyo. Maliban sa humahabol na iyak na ayaw mamatay. Kinuyom ni Daniel ang flashlight. Puting-puti ang kamao. Hindi na siya basta nang hihimasok sa abandonadong ospital. Nasa gitna na siya ng mas luma, mas madilim, at oras na lang bago tuluyang tumingin sa kanya ang mga
Patay. Umuugong ang hakbang niya sa maternity wing. Kumakapit sa kanya ang tunog ng mga sanggol na umiiyak na parang pangalawang balat. Parang galing sa lahat ng direksyon. Sa likod ng pinto, sa dulo ng koridor, pati sa kisame. Iwinawagayway niya ang ilaw, ngunit di nito napipigilan ang dilim. Hindi nagusaling tahimik ang lugar. Parang buhay, may pintig na hindi kanya. Dumikit siya sa pader, hingal. Doon niya napansin ang nakakailang, ang mga mural sa koridor, ang kupas na guhit ng mga sanggol. Hindi nakupas. Sa alon-alon ng ilaw, parang bagong pinta, makintab, basa. At ang mga mata ng mga sanggol ay sumusunod. Bilog, salamin, tila buhay. Bumilis ang hininga niya. Sa dulo ng pasilyo, biglang kumalabog. Isang metal na kama na kinakaladkad. Malakas. Sinadya. Isang tunog na sumaksak sa kawalan. Laban sa lohika, binuksan niya ang pinto. Mas malaki ang silid. Tila dating delivery theater. Wasak ang overhead. Nakalawit ang mga kable. Sa gitna, isang kama at sa ibabaw nito. Hindi ka pani-paniwala. Isang lumang crib. Sigurado siyang wala yon kanina. Tumutok ang ilaw at nakita niyang pumipintig ang kutsyon. Dahan-dahan. Parang may humihinga sa ilalim. Nanuyo ang bibig niya. Lumapit siya. Nanginginig ang kamay. Kumilos ang kumot. Kumislot ang umbok. Umalingaw-ngaw ang malambing na ugoy tulad ng duyan. Sa isang saglit, nabiyak ang takot. Pumasok ang hindi maipaliwanag na dalamhati. Para bang gustong iparanas ng gusali ang bigat nito. At kusa nang gumulong ang kumot, walang sanggol. Isang bugkos ng dugudungis na benda. Mahigpit ang pagkabigkis na kumikislot na parang may gustong kumawala. Umatras si Daniel. Gumuguhit ang ilaw. Sa kanya sila nakita. Mga figura, 5, 6, marahil, higit, nakatayo sa pader. Mga nurse, mga ina, mga pasyente, mapuputla ang mukha, walang ekspresyon. Hindi gumagalaw, nakatingin lahat sa kanya. Punit ang uniforme at gown, ang ilan na mantsahan ng malalalim na pula. Isang nurse ang humakbang, may hawak na clipboard. Dilaw ang papel sa katandaan. Ibinuka ang bibig, ngunit sa halip na salita, iyak ng sanggol ang lumabas. Matinis, masakit. Sumabay ang iba. Isang koro ng dalamhati at galit na imanig sa kanya. Dinamba niya ang pinto. Hindi gumalaw ang seradura. Inundaya ng balikat. Mulit-muli. Hindi bumigay. Sa likod, sumusulong ang mga figura. Pira-piraso ang galaw. Parang hinihila ng lubid. Saka dumagundong ang kalabok. Mula sa itaas, sa ibaba, sa mga pader mismo. Walang patid na pagbayo. Parang mga kamao at paa na sabay-sabay. Lumalakas. Hanggang lamunin ang lahat. Hinawakan niya ang ulo. Umiikot ang paningin. Bumigat ang hangin. Amoy bulok na hinaluan ng antiseptic. Sumusunog sa ilong. Umuga ang crib. Marahas. Pumunit ang bugkos. Basang-basa ang tunog. Hindi sanggol ang lumabas. Hindi tao. Kundi maitim na pagpupulupot ng mga galamay. Umiikot. Kumakaskas sa kumot. Sabay-sabay na kumaning ang hiyaw ng mga figura. Bumuka ang mga bibig ng lampas sa dapat. Sumigaw si Daniel, nilamon ng bagyo, ng iyak at dagundong. Inihagis niya ang flashlight sa pinakamalapit na bintana. Durog ang salamin. Sumirit ang malamig na hangin at saglit na humina ang tunog. Napatigil ang mga figura, sabay na tuminginin sa basag na bintana, parang nahalina. Humahagok, gumapang siya papunta sa siwang. Kumapit sa matutulis na gilid, handa nang tumalon, nang may boses sa mismong tainga niya. Banayad, sobrang lapit. Hindi mo sila pwedeng iwan. Pumihit siya, walang tao. Tanging crib, nagkalat na binda, at hanay ng mga aninong, muli hindi gumagalaw. Bumagsak ang dibdib niya, ang katahimikan ay muling kumubkob. Malakas pa sa anumang ingay. Hindi niya alam kung guni-guni ang tinig o ang gusali mismo ang nagsalita. Ngunit malinaw ang isang bagay.
Hindi lang nakaraan ang pinagmumultuhan dito, may hinihingi ito sa mga buhay. At isinama na siya. Kumapit si Daniel sa basag na bintana, hingal, dugo ang palad sa tinamong hiwa. Sa likod, hindi pangkaraniwang habaan ng katahimikan. Parang may nagpapasya kung ano ang kasunod. Hinihila siya ng katawan na tumalon, ngunit may mabigat, malamig. Parang kung lumabas siya ngayon, hinding-hindi na siya makakalaya. Umalingaw-ngaw ang mga salita. Hindi mo sila pwedeng iwan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Wala na ang mga figura, tanging krib, punit na kumot, mga bendang nakakalat, lupaypay, parang naubusan ng lakas ang anumang nasa loob. Iba ang pakiramdam ng ospital. Hindi na lang hungkag, parang nag-aasam. Ipinakita nito ang kung ano at naghihintay na maunawaan niya. Sumalo ang ilaw sa sulok, may bagong bagay. Clipboard na luma, nakasandal sa pader. Katulad ng hawak ng nurse kanina. Kumuha siya, nanginginig. Nabasa pa ang mga pahina. Padalos-dalos na sulat kamay. Sa unang linya, nanlamig siya. Emergency. Nawalan ng kuryente sa panganganak. Hindi nabuhay ang sanggol. Kritikal ang ina. Wala ang doktor. Sunod na pahina. Isa na namang pagkawala. Walang paliwanag. Sabi ng mga nurse, naririnig pa rin nila ang mga sanggol. Sabihin sa security na baliwalain. Hindi namin maipaliwanag ang mga iyak. Isa pa. Hindi sila mapakali. May mga pasyenteng nang nakakakita ng staff na wala naman dito. Bawat umaga, may kagamitang napalipat. Nagdarasal kami. Wala ring saysay. Dito sa maternity nagsimula. At ayaw huminto. Umandar ang isip ni Daniel. Hindi ito chismis. Hindi ito katang-isip. Mismong staff ang nagtala. Sa panahong buhay pa ang ospital sa pasyente. At tauhan, naroon na ang mga iyak, ang mga pagpapakita, ang kati ng hindi natatapos. Bumitaw ang clipboard. Nagsipag-ugnay ang pira-piraso ng gabi. Ang mga sanggol, hindi eko, alaala ng ospital. Ang mga nurse, hindi basta multo, kundi mga nagpasang ng bigat ng napakaraming trahedya na naipit sa walang hanggang tungkulin. Pati ang gwardiya, anino marahil ng patuloy na nag-ikot kahit opisyal na nakasara. Hindi ito abandonado, isang mausoleo. At hindi umalis ang mga nanirahan. Napasuray si Daniel, gumihit ang mga pahina sa sahig. Humahalo ang sindak at pag-unawa. Hindi lang ito pinagmumultuhan, isang bilangguan para sa mga naging biktima. Nakagapos sa huling hininga. At tila determinado ang gusali na walang makakalimot. May banayad na himig, tila duyanin. Sa kabila ng silid, may nakaupong figura sa silyang kanina'y wala naman. Isang babae, gaunt, parang kandilang nauupos, dahan-dahang umuugoy, may kalingang kinalong ang dinakikitang sanggol. Nakatitig kay Daniel, hukay ang lungkot. Naririnig mo na sila, bulong niya. Tuyong-tuyo ang tinig. Hindi sila tumitigil. Sumikip ang lalamunan ni Daniel. Gusto niyang magtanong, pero naipit ang mga salita. Umiugoy muli ang babae, hindi inaalis ang tingin. Dito sila namatay, anya. Kaya kami nanatili hanggang may mag-aalala. At naglahong parang usok. Tumitibok ang dibdib ni Daniel. Mariin ang kahulugan ng mga salita. Hanggang may mag-aalala. Iyon ang susi. Hindi basta haunt, mga paalala. Bawat sanggol na nawala. Bawat ina na naiwan. Bawat tungkuling hindi natapos. Nagbago ang pananaw. Hindi sumpa, layunin. Nais alalahanin. Pwersahin ang sinumang pumasok na akuin ang bigat. Ipinakita na ng ospital ang sikreto. Babalaman o pagbubunyag, hindi pa malinaw. Umatras siya sa basag na bintana. Nanginginig. Dumating siyang naghahanap ng multo. Ang nahanap niya'y mas masahol. Patunay na may mga trahedyang ayaw kumawala at may mga lugar na ayaw magpakalimot. At sinigurong hinding-hindi niya makakalimutan ng tuwapayong hospital. Kumapit siya sa siwang. Sigaw ng kalamnan na tumalon palabas.
Duguan ang braso, hindi alintana. Bumagsak siya sa damo, basa ang lupa. Nakahiga siyang nakatitig sa ulap, humahagok na parang nalunod, at narinig niya iyon. Mahinang iyak, dinala ng hangin, hindi mapagkakaila. Iyak ng bagong silang. Umupo siya, dumadagundong ang puso. Nakatanaw ang ospital. Itim tahimik, mga basag na bintana, na parang hungkag na mata. Alinlangan lang, alaala lang, pilit niya sa sarili. Ngunit lumalakas ang iyak. Tumitimo, para bang nasa tabi na. Lumingon siya. Sa damo, ilang talampakan lang, may bugkos ng mga benda. Maliit, sariwa, basa pa ng pula. Gumalaw ang bugkos. Sumingit ang impit na iyak. At mula sa durog na bintana, parang may sumilip, maputlang anino. Bumaon sa gabi ang huling iyak. Umalingaw-ngaw sa walang taong kalye ng tuwapayo. Tumakbo si Daniel. Ngunit habang tumatakbo, kumapit ang isang katanungan. Naiwan niya ang ospital. Pero iniwan ba siya ng ospital? Ang nangyari sa loob ng inabandon ng mga pasilyo ng Tuwapayo Hospital ay simula lang. Isang lugar kung saan hindi umaalis ang dalamhati, kung saan ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan ay humihingi pa rin ng pag-alaala. Ngunit hindi lamang sa Singapore nagtatagpo ang buhay at patay. Sa kabilang hangganan, sa Thailand, may isa pang kwento mula huling bahagi ng 90. Hindi mula sa bakanting ward, kundi sa masisikip na kalsada ng Bangkok. Mga taxi driver, karaniwang taong nagpupuyat, ang nagsimulang magbulungan tungkol sa mga pasaherong hindi pangkaraniwan. Mga babaeng mukhang totoo hanggang sa matapos ang sakay. At ang natira ay hindi yapak o boses, kundi amoy ng sampagita na dumarampi sa hangin. Pabango na hindi buhay ang kapiling, kundi kamatayan. Bangkok, 1997. Buhay ang lungsod sa neon at walang pahingang enerhiya. Ngunit sa ilalim, hindi normal ang lahat. Tinamaan ang Thailand ng isa sa pinakamalalang krisis pampinansyal sa kasaysayan. Bagsak ang mga negosyo, nawala ang ipon ng marami, at mabigat ang himpapawid. Parang usok. Para sa mga taxi driver, ibig sabihin nito, mas mahabang oras, mas matinding kompetisyon, at mga pasaherong minsan ay di makabayad. Para kay Chay, ang pagmamaneho ay higit sa trabaho. Ito'y pag-asang mabuhay. Nasa mid-30s si Chay, tahimik, matatag, taong nakatingin lang sa kalsada at itinatago ang mga kwento. May asawa at 2 anak, mga bibig na pinapakain, upang binabayaran. Gabi-gabi, umaandar siya hanggang madaling araw. Isinusundo ang sinumang kumaway. Negosyanteng lasing, dalagang galing sa club, mongheng kagagaling sa templo. Akala niya nakita na niya ang lahat hanggang sa gabing iyon. Mabigat ang hangin. Binasa ng ambon ang kalsada. Kumikislap sa ilalim ng poste. Lagpas 2:00 nang pumanig si Chay sa tahimik na kalsada sa laylayan ng syudad. Naiwan ang trapiko ng Sukhumvit at Silom, napalitan ng saradong tindahan at asong gala na naghalukay ng basura. Pati Bangkok, waring nagpapahinga. Doon niya siya nakita. Isang dalagang nakatayo sa ilalim ng kumikislap na poste. Nakasuot ng mapusyaw na tradisyonal na kasuotan. Nakataling maayos ang mahabang buhok. Tahimik ang tindig. Parang imaheng napadpad sa modernong lungsod. Bumagal si Chay at nang itaas niya ang kamay, huminto siya. Tahimik niyang binuksan ang likod na pinto at sumakay. Hindi siya tumingin sa rear view. Ngunit malambing ang tinig nang ibigay ang address. Malayo, sa labas ng sentro. Sa mga tahimik na suburb na may lumang bahay pamilya, tumango si Chay, pinatakbo ang metro sa kaumarangkada. Sa una, walang kakaiba. Nanatili siyang tikom ang bibig, nakalingon sa bintana, nakapatong ang mga kamay. Ngunit may kung anong hindi mapakali si Chay. Lumamig ang hangin sa loob, kahit maalinsangan pa rin ang gabi, at ang amoy. Unay banayad habang tumatagal, sumisidhi, sampagita, sariwa,
nakakasuya sa tamis. Humigpit ang hawak ni Chay sa manibela. Pabango lang, bulong niya. Ngunit kumunot ang sikmura. Walang tunog mula sa likod, maliban sa kaluskos ng damit kapag lubak. Hindi siya nagsalita, ni hindi gumalaw. Para bang anino lang siyang bigat sa katahimikan. Itinoon niya ang tingin sa daan, lumaladyo sa ilaw. Papasok sa mas makitid na kalye. Bawat liko, palayo sa sigla, papasok sa katahimikan. Sa mga kalyang bihirang puntahan ng taksi na hindi sinusundan ni Asong Gala. Sumulyap siya sa salamin, nakatitig pa rin ito sa harap. Payapa, masyadong payapa. Nanikip ang dibdib. Alam niyang hindi ito pangkaraniwang pasahero. May mali, hindi pa niya maipangalan. At nagmaneho pa rin siya. Habang lumalayo, nagiging iilan ang ilaw. Ang babae sa likod, tahimik pa rin. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. Pagod lang. Ngunit ang amoy ng sampagita ay kumakapal. Hindi na pabango, kundi para bang pumupuno sa baga. Binuksan niya ang bintana. Umaasang huhugasin ng simoy ang bango. Ngunit mas tumalim pa. Tila ang hangin mismo ang nagpasok nito. Sa Thailand, banal ang sampagita. Panlibing. Nilunok niya ang kaba at nagtanong, "Malayo pa, doon po ba kayo nakatira?" Walang sagot. "Pwede tayong dumaan sa mas mabilis. Magmaneho ka lang," banayad ang boses. Ngunit nagyelo siya. May hungkag sa ilalim nito, parang alingaungaw sa malawak na walang laman. Tumalima siya, lumiko sa mas makitid na daan. Uminog ang minuto na parang oras. Pumintig ang kaba. Dumaan sila sa munting spirit house. Sa gilid, may mga koronang sariwang sampagita. Puting kumikislap sa dilim. Sa salamin, parang bahagyang tumagilid ang ulo ng babae. Hindi ang katawan. Ang refleksyon lang. Kumurap si Chay. Pagtingin, nakaharap pa rin. Lalong kumirot ang kutob. Humigpit ang kalsada. Tumana ang damo. Balagong bakod. Daan na iiwasan niya sa gabi. Parang nilulon ng anino. Muling nagsalita ang babae. Pumutol sa katahimikan. Dito, bumagal si Chay. Nasa gilid sila ng baryong. Tila kinalimutan. Lumang bahaging kahoy. Itim na bintana. Dingding na sakop ng panahon. Huminto siya sa harap ng isang bahay. Sirang tarangkahan. Ligaw ang bakuran. "Tahanan po?" tanong niya. Walang laman ang likod. Nawala ang babae. Pumihit si Chay. Tumitibok ang puso. Hindi bumukas ang pinto. Walang narinig. Pantay ang upuan. Ngunit mas makapal ang amoy ng sampagita. Parang ulap. Lumabas siya. Huminga ng masangsang na gabi. Walang anino, walang ingay. Maliban sa kaskas ng tabla. Nakatitig siya sa bakanteng upuan. Tiyak siyang isinakay niya. Nagsalita, huminga. Pero saan na siya? At bakit kumakapit pa rin ang sampagita sa balat niya na parang hinding-hindi siya umalis? Tumayo siya, tinatalasa ng pandinig. Ang tarangkahang kanina'y nakasara. Ngayon ay bukas. Walay siyang dinig na langit-ngit. Ngunit nakanganga ito. Parang nag-aanyaya. "Isinakay mo rin siya, di ba?" May boses sa tabi. Nagulat siya. May lalaking nakasandal sa motorsiklo. Mas matanda. Hingal. Basang pawis. Maputla. Mga matang nakakaalam. Ang babae, ang amoy ng sampagita. Sa bahay na ito siya nagpapahatid. Anito. Pero hindi siya buhay. "Paano mo alam?" tanong ni Chay. Itinuro ng lalaki ang bahay. "Nasunog ang pamilyang yan. Lahat sila. Asawa, anak. Matagal na. Walang nakatira mula noon." Parang yelo ang salita. Nasunog ng buhay. Naiwang guho. Ngunit may babaeng nakapamisa na pumapasakay. Umuwing muli. "Maraming beses ko na siyang naisakay." Dugtong nito. Palaging ganoon. Naglalaho bago pa man pumasok sa gate. At kumakapit ang sampagita sa taxi. Gusto sanang tumutol si Chay. Ngunit totoo ang bigat sa dibdib. Buhay ang bawat salita. "Umalis ka na," bulong ng lalaki. Pasulyap sa tarangkahan. "Huwag ka magtagal. Kapag tumagal ka," napapansin nila. "Sino? Sila?"
Usisa ni Chay. Hindi lang siya, bulong nito. Ang buong bahay. Saka tumawa ang hangin ng isang tunog. Tawa ng bata, magaan, malinis, pero matalim na parang kutsilyo. Nanlamig si Chay. Sumibat ang lalaki, iniwan siyang mag-isa. Nakanganga ang tarangkahan, umaalingaw-ngaw ang tawa, at lalo pang bumibigat ang samyon ng sampagita. Para bang ang hangin mismo ng bahay ay siya ang inaamoy. Humawak si Chay sa manibela, nanginginig. Ngunit alam niyang tama ang lalaki. Hindi lang isang pasaherong multo. May mas malaki sa likod ng tarangkahan. Naghihintay, nakatitig. Hinihintay kung aalis siya o papasok. Nanatili siyang nakatitig sa bukas na gate. Naroon pa rin ang tawa, pabulong, na parang batang nagtatago. Sumisigaw ang instinct na paandarin ng makina, tumakas. Ngunit patay ang taxi. At habang nakaupo siya, lalong humihigop ang puwersa. Hindi lang kuryosidad. Tila may humihila mula sa loob. Kumapal pa ang sampagita. Parang dumidikit sa balat. Bumaba siya. Hihinga lang, sisilip lang. Para kumbinsihin ang sarili na wala. Saka aalis. Kumaskas ang graba sa ilalim ng sapatos. Sa malapitan, mas kahabag-habag ang bahay. Bakas ng sunog sa pader. Parang kahapon lang. Uka ang mga bintana. Walang salamin. Parang mata. Ngunit sa kailaliman, parang may mahihinang kandila. Umiindayog ang liwanag. Huminto siya sa tarangkahan. Mababaw ang hininga. Dito, dito. Bulong na tinig ng bata. Malapit. Malinaw. Hindi dapat may bata rito. Ngunit napakalinaw. Parang andun lang. Tumawid siya. Mas siksik ang hangin. Tila may linya siyang nilampasan. Nawala ang ingay ng lungsod. Pinalitan ng mahina at hindi nakikitang lagitik ng apoy. At samyo ng usok na may kasamang sampagita. Kumakabit ang pinto sa bisagra. Umungol ng itulak. Kalansay ang loob. Sunog na biga, pader, muebles. Ngunit sa pagitan, may mga bagay na imposibleng buo. Isang portretong pamilya na di tinamaan ng apoy. Makinang na mesa, parang bagong ayos. Laruan ng bata sa sahig. Makulay pa rin. Umandar ang isip ni Chay. Tila sabay niyang tinitingnan ang dati at ang ngayon. Parang nagdidikit ang dalawang realidad. May sumulpot sa sulok. Ang babae, ang pasahero. Mapusyaw ang damit. Malayang nakalaylay ang buhok. Banayad ang bangiti. Ngunit nagliliyab sa lungkot ang mga mata. Dinala mo akong pauwi, bulong niya. Umatras si Chay, humahalik sa basag na tabla ang takong. Ano ang kailangan mo sa akin? Kami, sabi niya. Hindi ako, sila. At kumibot ang hangin. Bumalik ang tawa ng bata, mas malakas. Mula sa itaas, kasabay ng yabag, magagaan, nagmamadali. Sumunod ang boses ng lalaki. Galit. Babae, umaaray. Biglang sumiklab ang apoy. Amoy usok sa mata. Kahit walang apoy na nakikita. Lumapit ang babae. Kumukurap ang anyo. Nasunog kami. Sumigaw kami. Walang dumating. Tumalim ang tingin. Ngayon, may nag-aalala. Umiling si Chay. Naninikip ang dibdib. Hindi na siya pinapipili ng bahay. Parang sumisikip ang pader. Umitindig ang sahig sa yapak na di nakikita. Matalim na sigaw mula sa itaas. Sumunod ang katahimikan. Nanlalambot ang tuhod. Dumating siya bilang driver. Saksi. Ngayon, nasa loob na siya ng guhong tirahan. Napapaligiran ng tinig ng patay. Naunawaan ng totoo. Hindi lang siya naghatid. Dinala siya rito. Hindi niya alam kung tapos na ang biyahe. Utoon pa lang nagsisimula. Dinikit niya ang likod sa sunog na pader. Umungol ang bahay. Parang naaalala ang gabing nagliab. Nakatitig ang babae. May bigat ng layunin. Kumakapit ang sampagita sa bawat hinga. Kumukurap ang paningin at saglit, nagbalik ang bahay. Mainit at buhay. Ama, ina, batang naglalaro. Karaniwang halakhak. Pumikit at nagbalik ang abo. Ano ang nangyari? Basag niyang tanong. Namuhay, nagmahal, namatay, sagot niya. At kinalimutan.
Tinayuan ang abo namin. Wala ang pangalan. Iniwang mabulok. Hindi siya napili ng basta. Pinili siyang makakita. Bakit ako? Driver lang ako. Huminto ka, aniya. Nakinig ka. At ngayon, dala mo kami. Lumubha ang bigat. Halos hindi makahinga. Sa taas, mga yapak at higbi. Naalala niya ang katahimikan sa likod ng taxi. Ang tinig na hungkag. Ang samyo ng sampagita na dumikit sa bawat milya. Hindi pa bango, tali pagkabigkis sa kanyang alaala. Gusto nila ng saksi, tagapagdala ng kwento. Gusto niyo ba na ikwento ko na alalahanin namin kayo? Unang beses na lumambot ang mukha niya, banayad ang ngiti. Ngunit nanatili ang lungkot. Kapag walang nag-aalala, nanatili kami. Kapag meron, hindi niya tinapos, kumurap ang anyo, parang usok. Kung totoo, bawat driver na nakakakita sa kanya, napipiling saksihan, dalhin ang kwento, ipasa. Hindi haunt para manakot, kundi para mabuhay ang alaala. Lumapit siya, bumulong, parang hangin sa tuyong dahon. Ngayon alam mo na, huwag mo kaming kalimutan. Sumirit ang samyo ng sampagita, napaluha si Chay, kumurap, at biglang hungkag ang silid. Wala na ang babae, wala ang tawa, ang iyak. Maging ang bigat ay gumaan. Katahimikan. Sumuray si Chay palabas. Mahina ang tuhod, hapdi ang lalamunan. Sa labas, manipis ang gabi. Tunay ang ingay ng syudad. Lumingon siya. Nakasarang muli ang tarangkahan. Madilim ang mga bintana. Bakas ng sunog. Walang buhay. Para sa dumaraan, guho lang. Ngunit alam na ni Chay, may naninirahan sa loob at dala na niya ang kwento. Hindi pa tapos ang biyahe. Nasa kanya na ang bigat ng kanilang alaala. At kailanman, hindi na niya maaamoy ang sampagita nang hindi naaalala ang mga patay na naghihintay sa gilid ng daan. Nakataas ang kamay, hinihiling ang huling sakay pa uwi. Bumalik si Chay sa taxi, nanginginig habang sinasaksak ang susi. Ang makinang kanina'y patay. Sumindi sa unang ikot. Hindi na siya nagtanong. Umusad siya. Iniwan ang anino ng bahay. Lumapit ang neon ng syudad. Banayad na ginhawa. Pero nanatili ang sampagita. Dumadaloy mula sa upuan, bentilador, pati sa kanyang damit. Binuksan niya ang bintana. Umaasang huhugasin ng hangin. Ngunit kumapit ito. Parang pabangong, di maalis. Sa pulang ilaw, sumulyap siya sa salamin. Walang laman ang likod. Ngunit may bahagyang lubog sa upuan. Parang bagong upo. Nanuyo ang bibig. Nagberde ang ilaw. Nanatili siyang nakatitik hanggang businahan siya. Nagpatuloy siya, basa ang palad. Gabi ring iyon, hindi niya masabi sa asawa. Masyadong marupok ang salita para sa bigat nito. Ngunit habang nakahiga sa dilim, nakadikit pa rin ang samyo. Iisa ang umuukit sa isip na ipahatid niya siya pauwi. Ngunit tapos na ba? Baka hanggang ngayon, naghihintay pa rin siya sa susunod na sakay. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo at nais pang makinig ng iba pa, mag-subscribe at iyon ang notifications. Halos araw-araw akong nag-u-upload. Ingat sa lahat.